Makikita natin doon. Una, makita natin doon yung know the source. Si Christ yung source, siya yung vine. Tapos, know the grower. Yung grower natin, walang iba kundi ang ating Diyos. Pwede tayong gumawa ng mga bagay na iniisip natin, magbibigay ito ng malaking bunga. Pwede tayong magnegosyo, pwede tayong magtayo ng company, pwede tayong magsumikap, pwede tayong sumali sa anumang competition. Lahat pwede natin gawin kasi yun naman talaga ang pagkakagawa sa atin ng Diyos. Tayo ay nilikha sa wangis ng Diyos. Amen? Sino ba? Sino may niwala dito, nilikha ka sa wangis ng Diyos? Yan. At kung wangis ka ng Diyos, walang sino man ang karapatan magsabi sa iyong pangit ka. Wala. Dahil kapag sinasabihan kang pangit ka, ang sinasabihan nila, ang Diyos. Tama po. Kaya walang pangit sa kingdom ni God. Lahat tayo dito ay perfect. Kung nilikha ng Diyos ang tao, sabi niya, it is good. Lagi niya sinasabi, it is good. Walang bahid ng kapangitan sa mata ng Panginoon. Kahit na yung mga may kapansanan, sa Panginoon sila ay isang pinagpala at yun ay good sa kanyang paningin. So, the grower natin, si God, pwede natin gawin yun. Magsumikap, magtyaga, pwede tayong magnegosyo, magtayo ng company, pero ang Diyos pa rin siyang magpapalago. Tama po? Kaya din tulad natin ito sa isang magsasaka, ang magsasaka pwede siyang gumawa ng magtanim ng palayan. Palayan na lang, magtanim ng palayan. High-tech na ngayon, may patubig na. May patubig na. So, sabihin ng isang magsasaka, hindi ko na kailangan ng ulan. Kasi nga may patubig na ako, so mamumunga itong aking tinanim. Kung gawin ni Lord, para hindi tumubo ang mga pananim mo, magpadala siya ng mga peste. Sasabihin mo, i-spray ako ng mga anti-peste. Kung gawin ni Lord, buksan ang kalangitan at magpadala ng malaking baha o maraming ulan. So yung pananim mo, tiyak masisira. It is God, ang Diyos pa rin ang siyang grower. Ano man ang mangyari sa buhay natin, ang Diyos pa rin ang siyang nagpapalago. Amen po. Pagkat sinabi natin doon, na tayo ay ang disciple na mag-bear ng fruits. Di ba? I am the vine and you are the branches. Sabi ni Jesus. Tayo mga disciple daw ang branches. Apart from me, you can do nothing. Hanggat wala tayo sa kalinga ng Diyos, sa kalinga ni Jesucristo, wala tayong magagawa. Kaya dito tayo na kapag awit tayo, ang nagpapahintulot dyan, hindi naman si pastor eh. Hindi naman tayo. Kung nagpapahintulot dyan, kaya tayo nakatayo dito, wala pa kundi ang Diyos. At sinabi rin doon, yung action. Know the best action. So yung napag-aralan natin, yung best action natin, wala pa kundi mag-apply. Yung sabihin, huwag tayo aalis kay Kristo. Kung gusto natin maging mabunga, mapagpala ang ating buhay, huwag na huwag tayong aalis sa ating Panginoong si Kristo. Anuman ang mangyari. Ang pagpapala ng Diyos, sabi doon, He never adds sorrow in it. Walang kapaghatian na ilalagay ang Diyos sa pagpapala niya. Tama po? Halimbawa po, minsan nakikita mo, hindi naman pala simba, hindi nag-church, hindi niya kinikilala ang Diyos. Tapos pinagpala siya ng Diyos. Paplagin natin siya ay biglang yumaman. Marami akong kilala na yumaman bigla na naging miserable ang buhay. Bakit? Ang sorrow na nakalagay doon sa pagiging mayaman ay hindi naalis. Ang Diyos lamang ang pwedeng mag-alis doon. Kaya minsan ang mga tao na biglang yumayaman, biglang yumayabang. Biglang yumaman, biglang yumabang. Biglang marami naging kagalit. Biglang naging maraming ka-friction. Ang ginawa, nagkaroon ng maraming kaaway. Yung iba naman, biglang yumaman, nalapitan ng maraming tao dahil lamang sa kanyang pera. Kagaya ng Busko. Ang Busko dati sa isang company ay lagi niya sinasabi niya to. Hindi siya nagtitiwala sa mga nililigawan niya kasi baka yung yaman lang niya ang gusto ng mga babae na yon. Kasi gwapo ng Busko eh. Gwapo, mayaman.
Pero hindi siya nakasisiguro kahit yung girlfriend niya at that time, na yung girlfriend niya ay sinagot siya, minal siya dahil siya, kundi dahil doon sa pera na meron siya. That wealth o kayamanan na binigay sa kanya ng boss ko, na binigay ng Diyos ng mundo sa boss ko, may sorrow doon. Ang sorrow doon ay hindi siya marunong magtiwala kasi nga iniisip niya, baka nga naman. Dahil lang sa pera, kaya lumalapit ang isang tao. Dahil lang sa pera, kaya minamahal siya. Pag tinanggal yung pera, wala na lahat. At nangyayari yan sa totoong buhay. Yan ang bagay na ibinibigay ng Diyos. Kapag ang Diyos ang nagpala, kapag si Kristo ang nagpala, walang kapigatian doon. Kaya mapapansin mo, kahit mahirap ang buhay, kapag na kay Kristo, ang ganda ng kanyang pananaw. Kapag na kay Kristo, kahit mahirap, piling niya mayaman siya. Kapag na kay Kristo, kahit nagkakaroon siya ng mga problema, alam niyang kayang nagpasan. Nagpupuri sa Panginoon. So yun nakikita natin, nung una natin yung pag-aralan, the powerful truths for living in abundance. So, ano ba yung, ang pinag-usapan natin dito, sabi nga nun, you must bear fruit, di ba? Ano ba yung fruit na yon? Ito ngayon yung part 2 ng ating pag-aaralan ngayon. At doon naman tayo ngayon sa bunga na inaasahan ng ating Panginoon. Sabi ng Diyos, if you don't bear fruit, then you are not my disciple. Kapag hindi raw tayo ng bunga, katotohanan, hindi raw tayo disciple ng Diyos. Doon daw niya makikilala yung kanyang mga disipulo. Kaya tayo, kailangan natin mamunga. Sabi ni Jesus, I am the vine and you are the branches. Apart from me, you cannot do nothing. Wala kang magagawa kung wala ako. Ibig sabihin, ang Diyos lamang o si Kristo lamang ang magbibigay ng pagbubunga sa atin. Kaya pag-usapan natin, ano nga ba yung bunga na sinasabi doon sa hiningi ng Diyos sa atin? So maraming iba't ibang klaseng bunga. So isa na rito sa bunga na yan, walang iba kundi yung a kind of fruit that is winning soul to Christ and discipling Him. Isa lamang ito sa bunga. Take note. Maraming bunga ay nainaasahan ng Diyos. Isa lamang itong multiplication. Isa lamang itong winning soul and make disciple. Kaya huwag magkakamali ng iba na porke nahihirapan sa winning soul and make disciple, wala nang bunga. Hindi. Meron pa rin siyang bunga. Dahil mismo ang worship ay isang bunga. Mismo yung pagbibigay sa needy ay mismong bunga. Mismo yung growing in the likeness of Christ, isa rin yung bunga. At yung tatlo na yon, pag-uusapan natin yan, pagkatapos natin pag-usapan itong winning soul to Christ and disciple them fruit. Okay ba tayo? So, sabi ni Paul, mag-speak siya sa bunga na ito, sa bunga na ito, yung win soul and make disciple. So, kaya sabi niya sa Romans chapter 1:13, I do not want you to be unaware. Ayokong hindi niyo makatch, sabi ni Paul, na hindi niyo makita o hindi kayo maging aware. Sabi niya, brothers and sisters, that I planned many times to come to you. Sabi niya, ninais kong, nagtanong ako na makapunta dyan ilang beses na, but have been prevented from doing so until now. Sabi niya, bakit gusto ni Paul? Sabi niya, in order that I may have a harvest. Ang pagpunta niya pala doon sa mga mananampalataya sa kanyang mga dear disciples, ayan harvest para yun. That man, I have a harvest among you, just as I have had among the other Gentiles. Yung ibang mga Gentiles, mga hintil, na dinala ng Diyos sa paanan ni Kristo, na sumamba kay Kristo, yun ang bunga sinasabi po dito. So, isang katotohanan na kapag tayo ay nag-win soul and make disciple, tayo ay namumunga. Okay ba tayo? Amen? Amen. Now, one characteristic of a branch bearing fruit is that it produces a product identical to itself. Hindi po pwedeng mamunga ng mangga ang santol. Hindi rin naman mamunga ng santol ang mangga. At dahil yung identity natin ay disciple, dapat ang bunga natin ay disciple din. Tama po? Hindi po pwedeng ang bunga natin ay hindi magiging disciple. Dapat siya din ay maging disciple. Maliban na lamang kung hindi disciple ang tingin mo sa sarili mo. Pero sa Diyos, sa oras na kinilala natin ang ating Panginoon, automatic ilalagay tayo doon sa disciple. Nagiging disciple tayo ng ating Panginoon Kristo. Therefore, one way
one way a disciple bear fruit is producing another disciple. Tama po? Kaya ngayon, salamat sa mga nag-iimbita rito. Bunga niyan. Yung mga nag-iimbita punta rito sa church, kayo ay namumunga. Tama po? Namumunga kayo. Yung sinishare niyo yung gospel, namumunga kayo. So sabi sa Mark chapter 1 verse 17, ito para maintindihan natin yung konteksto ng pamumunga ng winning souls in make disciple. Pamumunga ng paghayo at paggawa ng disipulo. Sabi niya, follow me and I will make you become fishers of men. Kapag pinalo natin si Jesucristo, automatic gagawin niya tayong fishers of men. Kapag nag-abide tayo kay Jesucristo as the vine and we are the branches, then God or Christ will make us a disciple maker. Amen po? Kaya nga, Jesus said that as we follow Him, He will work into us. Kapag sinusundan natin si Jesucristo, meron ng pagbabago. Meron ng ginagawa ang Diyos. So, make you become so that He can work through us and empower us to be a creation of men. Ini-empower niya tayo. So, ang pagbunga natin, dahil siya ang source natin, ang pagbunga natin ay walang mabilis sa pamalitan ni Jesucristo. Tama po? And also, just as if we abide in Christ, kapag nag-abide tayo sa ating Panginoon Jesucristo, then He will make us bear fruits. Mamumunga tayo dahil nag-abide tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amin po. So, sasabi ng iba, Pastor, ang hirap naman ng pamumunga na yung win souls and make disciple na yan. Sabi niya, hindi madali. Diba? So, dito lang. Sa oras pa lang na sinabi ng pastor ng mga leader natin, mag-invite ka. Sabi mo, hindi madali mag-invite. Mas gusto nilang naglalaro doon. Hindi madaling mag-win soul. Kasi busy sila sa kanilang mga negosyo. Hindi madali na magdala ng kaluluwa sa ating Panginoon Jesucristo. Sasabihin ng iba, yan ang ating mga excuse. Pangalawa, nakakaya. Makakaya, ang ganda-ganda niya, hindi ko malapitan. Kasi ko pa naman. Gusto ko sanang dalhin sa church kasi nahihiya ako. Yung iba naman, yes, yung iba, kakataon na akong makausap yung class ko. Dadalhin ko siya sa church. Yan. So, minsan, nauunahan tayo ng hiya para tayo mamunga. Nakikita niyo yung mga businessman, mga business owner, lagi nila sinasabi, hindi sila mabubuhay sa hiya. At the end of the day, ang magbibigay pa rin ng bills, magbabayad pa rin ng mga due date bills, walang iba, kundi sila pa rin. Kaya, alok sila ng alok ng ano sa kanilang para lamang magkaroon sila ng benta. Kasi sa totoo lang, ang negosyo, sa umpisa lang hindi madali. Kasi, lahat ng pangangailangan doon mo kukunin eh. Doon mo kukunin. Sabi nga ng kaibigan ko, huwag mong gawing trabaho ang negosyo. Ibig sabihin, mag-negosyo ka para lang sa pang-araw-araw ng buhay mo, yan ay negative. Ibig sabihin, di magtrabaho ka na lang. Di ba, magtrabaho ka na lang sa isang company. Ano pa, okay pa, kaysa doon sa habang buhay ka, yan lang ang negosyo mo, yan lang dapat may progreso. Dapat ang negosyo mo ang nagpapayaman sa'yo. So, sa kanila walang hiya-hiya. At ako'y naniniwala, dapat tayo din, dapat hindi din po tayo nahihiya, lalo na ang dala natin, walang iba kundi, ang salita ng Panginoon. Diyos yun eh. Nahihiya ba tayo? Nagpakilala ang ating mga magulang sa ibang tao? Ako, kahit yung tatay ko, ganun gawa ko. Proud na proud akong pinapakilala ko yan. E lalo pa kaya ang Diyos na meron tayo. Dapat proud na proud natin pinapakilala na tinubos tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang feelings nila, it won't matter. It won't matter kung okay sa kanila. Basta ang malaga, it matters to God. Amin po. Walang saysay na ma-open mo sila dahil sinare mo ang gospel. Ang may saysay, ma-open mo ang Diyos dahil hindi mo sinare ang gospel. Tama po? Nakakaya. Yan ang excuse ng iba, kaya hindi namumunga. Pangatlo, hindi ako magaling. Si ang isang upuan lang ang dami ng ang dami ng nasharean, ang dami ng dala, ang galing talaga niya. Sa kanya lang ako. Yan. At madalas kinukumpare natin ang sarili natin dahil hindi tayo magaling at nalilimitahan tayong gumawa upang mamunga sa ubasan ng Panginoon.
Ang church nito ay tinatawag na ubasan. Kaya lagi ako nagpipray, send workers in the harvest field. Mapulang lupa is a harvest field. Tama po? Yan ang karamihan sa atin. Hindi ako magaling. Hindi mo kailangan maging magaling para mag-share ng gospel. Hindi mo kailangan maging magaling, maging theologian, magalaman ng Greek, magalaman ng Hebrew. Sa Diyos, it won't matter. Ang mahalaga, na-share mo at na-transform yung buhay ng isang tao. Dating lasenggo, bilang hindi naging lasenggo dahil na-transform ang buhay niya dahil sa gospel. Anong saya ang mararamdaman mo pag ganun? Hindi ako magaling. Is a layman's excuse. Napakababang excuse niyan. Pangapat na excuse, hindi sila maniniwala sa akin. Hindi sila maniniwala sa akin. Hindi pang, naku, ang kaso pinag-aralan nun, posibleng maniwala sa akin yan. So, I would like to tawag doon, break the barriers na porque mayaman, hindi nila kailangan ng Diyos. Alam niyo ba, mas kailangan nila ang Diyos na hindi natin iniisip na mas kailangan natin. Kala nyo ba, ang Diyos ay para lang sa mahirap. Mali kayo. Ang Diyos ay para sa lahat ng tao. It's either mayaman ka, mahirap ka, matalino ka, o hindi ka matalino. It's either may status ka sa buhay o wala kang status sa buhay. Ikaw ay haharap at haharap sa Diyos balang araw. At ngayon pala sinasabi na kailangan mo si Kristo bilang ating tagapagligtas. Huwag mo isipin hindi sila maniniwala sa iyo. Kasi hindi naman gospel mo ang sinishare mo sa Kanya. Ang sinishare mo sa Kanya ay gospel ni Kristo. Pag hindi siya naniwala sa iyo, hindi siya naniwala sa iyo, kundi hindi siya naniwala sa Diyos. Yung pagkakaiba po yan. Kaya nga, napakagala na makita natin. Ang buhay natin ay mahalaga, kasing halaga ng mga kaluluwa na madadala natin sa paanan ng Panginoon. So, parang si Moses lang pala yan. Si Moses, parang si Moses. Yung ating alibay, parang si Moses. Sabi ni Moses, I'm not worthy or qualified. Sabi kasi ni Yahweh, the I am, who I am, sabi niya, who I am that I should go to Pharaoh and bring this right out of Egypt. Sino ako? Para dalhin. Pumunta kay Pharaoh. Kasi Pharaoh, isang makapangyarihan. At that time, ang Pharaoh ay hindi pangkaraniwang tao. Dati, nung panahon nung panahon na yon, ang utos ng Pharaoh ay utos ng Diyos. Dahil at that time, yung tawag nilang Diyos ang kanilang sarili. So sabi ni Moses, sino ako? Taas ng tungtulan. Tungtulan yan eh. Hindi ako karapat-dapat at hindi ako qualified. Hindi man lang ako naging demigod. Hindi man lang ako naging governor. Isa lamang akong nobody. Itinakwil. Isang tao na walang karangalan dahil at that time, pumatay pa siya eh. At nagtago. Walang karangalan. Who am I? Kasi ganyan din tayo eh. Minsan, sinasabi lang sa akin, Panginoon, humayo ka. Kakalkalin mo pa yung buhay mo. Parang si Pharaoh. Teka muna, huwag mong kalkalin. Inutusan ka lang naman, kinagkal mo pa yung buhay mo. Huwag mo sabihin, hindi ka qualified. Dahil kapag oras na intusan ka ng Diyos, you're already qualified. Ang daming tao sa buong mundo, bakit ikaw pa yung intusan ng Diyos? Abera. Jump, ano ba yun? Japanese ba? Spanish. Pangalawang ni Moses, the people won't believe. Wow, yan na naman. Sabi ni Moses, hindi maniniwala ang tao sa akin. Sabi niya, suppose, they do not believe me or listen to me, but say the Lord did not appear to you. Nagsasabihin kasi ni Moses, sabihin mo, na ako'y nagpakita sa'yo at dadalhin ko kayo, ililigtas ko kayo out of Egypt. Sabi ng mga tao, sabi ni Moses, suppose, kapag gano'n, hindi sila naniwala sa akin at sabihin nila na ano. Hindi naman nagpakita sa iyo ang Diyos eh. So, gusto mo ganyan, di ba? Lalo na yung mga hindi pala simba. Sasabihin ng mga hindi pala simba, madalas ko lang sa Facebook yan, nagsisipa ka nga, hindi naman masama ugali. Yan ang motto ng mga hindi nagsisipa. At sa aking palagay, in my own opinion, sila yung walang karapatan magsabi nun. Why? Hindi nga sila nagsisimba eh. Pupulaan pa nila yung mga nagsisimba. Imbes na encourage nila ang tao na pumunta sa Diyos, manalangin sa Diyos, mag-church sa Diyos, sasabihin nila,
Sisimba nga, masama ang ugali. Parang yung pagsisimba pala ay ang pagpapasama ng ugali. Nainiwala ba kayo doon? Kapag kayo nagsisimba, masama ugali nyo. Ang labo ng ng disposition. Ang tawag ng presumption. Ang labo. Diba? Kaya ka nga nag-church eh. Kasi alam mong makasalanan ka, pinipilit mong maging mabuti sa Diyos. At ang pagbabago ay hindi naman bigla na lang. Nagbago ka isang araw at ikaw ay hallelujah. Pipakpak ka na kagad ng gano'n. Hindi. Dadaan-daanin ka ni Lord. Magkikita niya sa mga testimony nung merong mga bisyo sila, nung nakatagpo nila si Yesu Cristo, unti-unti inalis ni Lord yung mga bisyo nila. Pangatlong, parang Moses lang. I'm not a good speaker. Sabi niya, I'm slow of speech and tongue. Utal ako, mahina ako, malabo ako mag-speak. Ito yung problema eh. Minsan kapag alam mong magaling mong salita ang isang tao, hindi mo na siya lalapitan kasi babarahin ka. Ito tweet pa yung mga grammar mo. Hello, can I share the gospel of Christ? The gospel of Christ. No, that. With D. That. Parang intimidated ka na. Pinurik ng grammar mo, intimidated ka na. Diba? Ilimas mo na lang, kailangan mo si Yesu Cristo, ayaw mo sa gusto. So, parang si Moses lang. Huwag tayong maging parang Moses, parang hindi tayo mamunga. Dapat mamunga tayo. Huwag natin iisipin yung ating mga kahinaan. Alam mo ba yung mga kahinaan na yan? Yan ang ginamit ng Diyos para maging minister ka, para maging discipler maker ka, para maging worker ka, para nasa ministry at church ka. Sabi sa Bible, balang araw, hihiyain ng Diyos ang mga marurunong. Itataas niya ang mga hindi. Kaya at that time, ang sinasabi doon ni Kristo, alam mo ano, dahil at that time, usong-uso yung nasa kasabayan kasi nila si Aristotle. Aristotle, sila Plato, yan. At that time, pag sinabing knowledge, yung gnosis na tinatawag, gnosis, ginudiyos yun eh, kaya may Diyos of knowledge eh. There's a God of knowledge, itinatas ng mga Greek. Pero sinasabi ni Lord, di, darating ang araw, hihiyain ng Diyos yung mga marunong. Kaya walang bagay na dapat maging parang Moses tayo. Kung gusto mong mamunga, at ito talaga ang gusto ni Lord sa atin, maging mabunga tayo. Matthew chapter 26 at 28, verse 16 to 20. Dito tayo titingin, ano ba yung, pastor, ano ba yung disciple na yan? Winning soul and disciple them fruits, o yung the fruit, a kind of fruit that winning soul and disciple. Ano ba yung fruit na yan? So, maraming Bible verse regarding sa fruit na yan. Pero may nakita akong pinakamagandang Bible verse na tutuon o talagang dadaanan niya yung tinatawag na winning soul and make disciple. Huwag na tayong lumayo. Matthew chapter 28, verse 16 to 20. Sabi doon, then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted. 18 to 19. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Verse 20. And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, sabi niya, surely I am with you always, to the very end of the age. So, makita natin dito, yung powerful tool for living in abundance. Ito rin yung gagamitin ko para mahimay-humay natin kung ano ba itong disciple, winning soul and disciple kind of fruit. So, dapat meron tayong know the source, know the grower, know who you are, and know the best action. Alam mo na, ano to eh, nalo ko lang to eh. Nahukay ko lang tong analogy na to. Nahukay ko lang tong kung paano tingnan ang Biblia. Itong know the source, know the grower, know who you are, and know the best action. So, itong ginawa ko nito para mapag-aralan natin mabuti. So,
From powerful truths of living in abundance, naging powerful truth for winning souls in making disciples, a kind of truth. So una, ginawa ko yung know who you are, pinang-una mo natin ilalagay. Pangalawa, yung know the source, yun yung pangalawa nating pag-aaralan. Pangatlo, know the best action, yun yung pangatlo. At ang pang-apat, ito yung pang-apat dito. Yan. Know the grower. Mali pa yun. Ano ba? Know the grower yan yung D. So, tignan natin. Ito lang muna yung pag-aaralan natin. Know who you are. So, this is a series of teaching. So, ito lang, ang dami ng teaching, ang dami ng sermon and message na akong ginawa ng pagpapastor ko. Marami yan, sobrang dami na. At ng iba, nawala na yung aking PowerPoint. But this time, gusto kong susugan. Kasi habang pinag-aaralan ko yung Bible verse ng John 15, nakita ko sobrang daming ginto. Sobrang daming gems na nakita ko. Na dapat hindi natin palagpasin. So, a kind of proof that is winning soul to Christ in disciple. Ito yung pag-aaralan natin yung a kind of proof. So, una, you will produce this kind of proof because you know who you are. Kapag kilala mo yung sarili mo, yung winning souls and make disciples, mapuproduce mo yung kanyang klase of fruit. Amen? Kaya nga, yung mga disciples at that time, they produce this kind of fruit because they know who they are. Kilala nila ang kanilang mga sarili. Kaya patay kung patay, hayo kung hayo. Kasi kilala nila na sila ay pinili ng ating Panginoong Kristo Jesus. Now, para makita natin, Pastor, disciple ba ako? Yan natin, baka kasi nalilito na naman tayo. Kapag meron kang personal relationship with Jesus Christ, you are automatic a disciple. Kapag ikaw ay nabaptize, you are a disciple. Kapag you are continuing learning about God's Word, you are a disciple. If you obey God, kapag may mga bagay na ordinances na pinapagawa ang Panginoon, then you are a disciple. If you serve others, diba? Meron tayong tinatawag na ministry, nag-serve tayo sa iba. So, disciple ka. Kasi hindi ka pwedeng mag-serve sa iba kung hindi ka disciple. And if we share the gospel. So, sabi ni Aristotle, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Kilala ba natin ang ating mga sarili? O hinahanap pa rin natin ang ating mga sarili? Noong nagtago si Kibulo, ngayon tatago pa rin naman. Sabi, hindi ko muna hanapin ang aking sarili. Hanapin ko muna si Kibulo. 10 million ba? 5 million? 10 million, no? Sayang, hindi natin nakikita. Pera din yan. Kasi napakalagang makita natin ang ating mga sarili. At napakahirap makita at malaman ang ating mga sarili. Minsan, akala mo hindi ka mayabang. Kaso sabi siya, ano, yabang mo bilog. Yabang ba? Kagalit tayo ngayon. Diba? Minsan, alam natin mabait tayo, sabihin, hindi mo mabait eh. Tapos meron palang tinatawag na blind side. Nakakala natin, okay tayo. Yung pala, hindi tayo okay. May mga ganun eh. Minsan ayaw natin magpo-correct dahil inisip natin perfect na tayo. Pero sa totoo lang, hindi ka perfecto. Hindi tayo perfecto. Marami pa ang pagkukulang, marami ka pa rin naman pagkukulang. So, sabi ni Tina Lipford, when you know yourself, you are empowered. When you accept yourself, you are invincible. Kapag kilala mo yung sarili mo, empowered ka. Dati, kapag natagod ka magsalita, dahil kilala mo, magaling mong salita, magsasalita ka na. Pero kapag in-accept mo yung reality na ganoon ka talaga, then you are invincible. Amen po. So, ito yung talaga yung title ko ngayon. Kilala ko sarili ko, kaya hahayo ako. Know yourself. Know your identity. In order for you to bear fruit of winning soul and make disciples, you must know and accept yourself that you are a disciple. Amen? So, merong identity that we must embrace. Dapat natin yakapin ito. From Matthew chapter 28. So, at dapat tatanggapin na natin ito. So, sabi doon, the 11 disciples, naka-highlight disciples, went to Galilee to the mountain where Jesus had told them to go. So,
yung disciple, yung kausap ni Jesus dito. At yung mga disciple na yun, gumawa sila ng mga disciple din nila hanggang sa nakarating na tayo naging disciple na rin. Amen? Kasi without the disciple going to the whole world, alam mo, hindi natin kilala kung sino si Jesus. Baka ang alam natin, si Bathala pa din. Diba? Si Perena. Sino ba yung sa Nagkatadya? Baka gano'n ang mga pinagsasamba natin ngayon. Salamat sa Panginoon dahil sa mga disciple niya nakarating sa atin ang Ebanghelyo. So, this is know who you are. You are a disciple. Kagaya ng mga disciple doon, alam nila na sila ay disciple. That is the first identity that you will embrace. You are a disciple. Kaya sabi mo sa sarili mo, I am a disciple. Ikaw talaga yan. So, ano nga may disciple? Tingnan natin, a follower or student of a teacher. Kaya may mga kung fu disciple. Diba? May mentor silang magaling next time. Master, you want to fight my kung fu? Ganun pa. So, disciple tawag. Pero dito, tayo ay disciple ni Cristo. So, dedicate themselves to learning and adhering to the teaching and practice of their mentor. Ang pinag-aaralan natin, ang ginagawa natin, ang pinamumuhay natin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen? Ating Panginoong Diyos. So, kung ikaw ay disciple ng ating Panginoong Jesus, dapat nasa lap ka niya. Andito ka, nakikinig. Malapit, closer. Hindi malayo. Dapat nakakalong ka. Kung di man kalong physically, kalong spiritually. Amen? Dapat nasa lap ka niya. Tignan natin, ano yung lap na yun? Learning. A student or learner learns the teaching of Jesus. If you are a disciple, and we are a disciple, nasa lap tayo niya. And L stands for learning. Dapat tayo ay continually nag-aaral, natututo sa Kanya. Kaya dapat nagbabasa tayo ng Bible. Huwag natin iasa sa mga preacher, sa online. Kasi minsan, iba dyan, mali-mali. Tama po? So, sabi sa Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. Sabi niya, bibigyan kita ng instruction at tuturuan kita kung saan ka pupunta. I will counsel you with my loving eye. Ika-counsel kita. Papayuhan kita ng mapagmahal kong mata. Ng mapagmahal kong puso. So, ganun si Lord. So, lahat ng ginagawa natin dito, it is learning. Kagaya ng itong preaching natin, nag-learn kayo dito. So much that nasa lap ka ng ating Panginoon. Sabi sa Proverbs 1:5, let the wise listen and add to their learning. Yung mga wise na hayaan nyo, makinig at ma-add yan. Madagdag yan sa kanilang mga nalalaman. And let the discerning get guidance. Ang bangsalin dyan, wisdom. Amen? 2 Timothy chapter 3:16-17. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, yung Bible. Kaya dapat nagbabasa tayo ng Bible diyan. Magagamit yan sa pagtuturo, sa pagre-review, correcting, and training in righteousness. So that the servant of God, sino servant? The disciple, may be truly equipped for every good work. Kaya kapag hindi nagbabasa tayo ng Bible, tatapagin lang tayo ni Lord. Anak, nasa kanlungan kita eh. Di ba kaya wala kumukuha sa akin kasi hawak na kita eh. Alam niyo ba yun? Kapag hawak na ng isa yung bata, ang hirap ng kunin sa kanya. Mali ba lang magpapaalam ka? Di ba? Ang kalong-kalong niya na yung baby. Gusto mong kalungin din eh. Gusto mong kunin din eh. Pero hindi mo siya kunin pag hindi ka nagpapaalam doon sa may hawak. Yan ang kalagayan natin sa ating Panginoong Kristo Jesus. Hanggat kalong-kalong tayo, kahit si Satanas, hindi kaya kunin ikaw sa presensya niya, sa kapangyarihan niya, sa protection niya, sa blessing niya. Hindi kaya ni Satanas yun. At kaya mo ni Satanas magpaalam kay Jesus Christ para saktan ka? Hindi. Hindi niya gagawin yan. Pangalawa, sa love, adhering. Pag sinabing adhering, sticking firmly to Christ. Kristiyano ka na, diyan ka na. Huwag ka nang mag-isip pa ng iba.
natagpuan mo na si Kristo, natagpuan mo na si Kristo. Niligtas ka na, niligtas ka na. Ibig sabihin, following, dapat pinapalo mo o nag-obey ka. That is adhering. Sumusuport ka ngayon or faithful ka sa Kanya, consistent ka at meron kang commitment. Yan, nasa love ka na sa kalinga ka ng Diyos. Nasa kalinga ka ni Kristo. Tama po ba? Sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, I appeal to you, therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Ilalagay mo yung sarili mo, i-offer mo yung sarili mo, ano? Nakalagay doon? Holy and acceptable to God. Kaya ang tanong ko, dapat dapat tanungin ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sa mga disciple, hindi pa payagan yan. Kaya tinaboy ng mga disciple, ang mga bata. Sabi ni Jesus Christ, wag mong hayaan, wag yung pagbawalan ng mga bata yung pumunta sa akin. At minsan ganun po yun. Minsan hindi tayo karapat-dapat, pero kinakalong pa rin tayo ng ating Panginoon. Tama po? Kinakalong pa rin tayo kahit minsan ang ating sacrifice ay hindi acceptable to God. Grabe ang grace na binibigay ng ating Panginoon. At pang-apat, sabi niya, do not be conformed to this world, but be transformed by renewal of your mind. Huwag tayo mag-conform. Diba? Maraming mga uso ngayon eh. Uso. Huwag tayong magpapadala sa uso. Hindi porke uso, okay na. Diba? Yung iba dyan, aso. That by testing of your discern that is will of God, that is good and acceptable and perfect. Dapat dapat be transformed. Dapat maging transformed na tayo. Iba na yung isip natin. Kaya hindi tayo maintindihan ng mga hindi mananampalataya. Sa totoo lang, hindi nila tayo maiintindihan. Yung mga hindi sumasamba sa Diyos. Kahit kailanman, hindi nila tayo maiintindihan. Why? Kasi sumasamba tayo, sila hindi. Kapag ganun yung senaryo, talagang kahit anong paliwanag natin, hindi nila maiintindihan. Kaya nga dapat, we must adhere kahit na ganun na nangyayari. Huwag uso na din. Di ba? Okay, ito na sinabi, ito na rin ang gagawin. Hindi. Ano ba yung sinasabi ng Biblia? Patungkol doon, dapat nag-search tayo, dapat nagbabasa tayo ng Biblia, dapat ating tinatagpo or ating binabangga yung salita ng Diyos. Tama, we must adhere. And also, practice. Para pag nasa kanlungan tayo ng Panginoon, hindi lang tayo nag-learn, hindi lang tayo nag-adhere, dapat nag-practice natin. Ina-apply natin, pinapamuhay natin, ini-implement natin. Dapat nagre-reflect tayo at dapat lumalago tayo. Kapag tayo ay disciple, dapat lumalago tayo. Tama? Pag sinabi lumalago, dati ikaw yung bina-Bible study, dapat ikaw ngayon nag-Bible study. Dati ikaw yung sinasacrificehan. People have sacrificed for you to go to church. Nagbibigay sa'yo ng pera para lang nasa church ka. Ngayon, ikaw naman mag-sacrifice para sa iba. Yun yung growth. Nag-grow ka. Kasi, iba na yung level mo. And also, modeling. Dapat model mo yung buhay. Tama po? Ano ngayon kung tuwing kakain nagdadasal? Nahihiya mo ba rito magdasal ng pagkain sa Jollibee? Diba? Kita sa tao. Bisa ka na. Marami lang tao nahiya na magdasal sa Diyos. Bakit yung mga tao ba na yun? Bibigyan ka ba nila ng Jollibee kapag hindi ka nagdasal? I don't think so. But God, if you pray to God, if you pray to Jesus, yung pagkain na yung nasa hapag nyo, be-blessed na yan. And it can be multiplied. Amen? Kaya huwag kayong mahiya. Kahit saan, manalangin kayo. Di ba? Huwag kayong mahihiya na kayo'y nagdadasal in public places. Sila ang mga dapat mahiya na hindi nagdadasal. Kahit meron silang pagpapala o sa ganahan na tinatamasa. Sila ang dapat mahiya. Hindi tayo. Why? Tayo kasi, ginagawa natin kasi mahal natin ang Diyos.
Tama po? So, practice. Sa Matthew chapter 22, verse 37 to 39, sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it, love your neighbor as yourself. I-apply mo ito. Mahalin mo ang Diyos ng sa lahat. At mahalin mo yung kapwa, gaya ng pag-ibig mo yung sa iyong sarili. I-apply mo ngayon ito, i-practice mo na ito. At ito ang gusto ng Diyos na gawin natin. Isipin na lang natin pag wala yung pag-ibig ng Diyos sa mundong ito. Isipin mo na lang. Ano mangyayari sa mundo? Ano mangyayari sa neighbor? Ano mangyayari sa kapulisan? Ano mangyayari sa kabataan? Isipin nyo na lang, walang Diyos na kinikilala. Ang gulo nun. Diba? Magulo yun. Sabi naman iba, bakit naman ang China? Wala naman silang Diyos kinikilala. Anong walang Diyos? Ang Diyos nila, yung ano nila, si Mao Zedong. Diba? Meron pa nga silang meron silang sa mga bata may dala silang candy. Sabi na bata, magdasal ka sa Diyos mo na ibigay sa iyong candy na to. Nagdasal ang bata, hindi dumating. Sabi ng sundalo, o bata, magdasal kay Mao Zedong para ibigay yung candy na to. Nagdasal ang bata sa Mao Zedong. O, binigay sa kanyang candy. Naplantan ang puso ng bata ng Diyos na dapat dinadasalan. Si Mao Zedong nakatanggap ng candy. There is always God. There is always God. Kasi yun yung in-embed sa isip natin. Sa ayaw mo sa gusto, meron kang Diyos na kinikilala. At ang Diyos at that time, nung panahon ng ating Panginoong Kristo Jesus, isa doon Diyosan, yung hinosis. Yung tinatawag na knowledge. Karunungan. Kaya nga binakayan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Binakayan. Nung siya'y naririto pa sa mundo. Nung kanyang panahon, ng kanyang pag-ministry, binaka niya yan. Kasi, ang lakas talaga. Kaya nga walang, kahit na at that time, ginudiyos ang karunungan. Kapag siya'y nagsalita, with power and authority, napapahiya yung mga marunong. Diba? Kagaya sino ba yun? Yung, unless you are born again, you will see Nicodemo. Nicodemo is a scholar, a Pharisee, magaling talaga yan. Pero, sabi ni Jesus Cristo, ikaw yung tagapagturo, you don't know these things? Tagapagturo ka, teacher ka, hindi mo alam ang bagay na ito. Ay, yasin mo mo Mga kapatid, dapat natin makita na this world, ang daming i-harvest. And we disciple, dapat nasa kanlungan tayo ng ating Panginoon Kristo para mamunga tayo ng win souls and make disciple. Diba? So, Matthew 7:24, everyone who hears these words of mine and thus them will make like a wise man who built his house on the rock. Yung nakaparinig doon ng salita nito, na salita ng Panginoong Kristo Jesus, at ginawa niya yung salita na ito, sabi niya yung tao na yun ay isang matalinong tao, nagtayo ng ng bahay sa katuhan. Kasi ang karunungan, mawala yan. Sa ulo lang, patandahin ako ngayon, makalimutin na. Diba, dami ko na nakakalimutan. Nami-miss ko na yung dating on fire ako pag nag-preach. Nakawala na. Dating araw, yung karunungan na meron tayo, ipapahiya tayo ng Diyos. Nasaan yung karunungan? Kaya ako'y na-appreciate ko ang Diyos. Kasi paano nga naman kung ikaw naging magaling na architect, engineer, tumanda ka, at hindi ka binigyan ng kalimot, di habang buhay ka, lumalakad sa pride, ako'y nag-architect, engineer. Nakita mo yung na yan, yung San Miguel Tower na yan, ako gumawa niyan. Pag matanda na, hindi niya na maisip yan. Kaya minsan nag-preach ako sa mga katandaan. Sabi ko sa kanila, kayo mga matatanda, hindi na nila ako in-invite Malabon Kayo mga senior citizen, some of you are great engineer, architect, businessman, and now here you are in the mercy of poor peace.
Magaganda ang tahanan ninyo. May mga sasakyan kayo. Pero ngayon, wala na kayong magawa. Wala na kayong lakas. Kasi, mahina na kayo. Hindi na kayo kailangan ng mundo. Hindi na kailangan ng service ninyo. At hindi na rin ninyo naaalala yung iba sa mga achievements ninyo. Sabi ko sa nila, panahon na para itong konting isip na meron ka, ilagay mo naman sa Diyos na siyang lumikha sa'yo. What if bukas, hindi ka na magising? Yun mo talaga. What if bukas, bawian ka na ng buhay? At balang araw, sabihin mo, magsisisi ka dahil yung konting memory, talino, isip na meron ka, hindi mo pa ginamit sa Diyos. Ganun na sila sa akin, iba umiyak, pulos ng luha, tawa naman ako. And nilighten ko yung usapan. Pero sabi ko, may ayun na naman, tawa na sila ng gano'n. Ganyan. So minsan pag nare-reflect tayo, yung aanin yung dibdib natin, alala ko na nag-CET ako, kapag lilembot-lembot ka, kakadagan ka eh. Bam! Gagawin talaga. At minsan kailangan kadagan tayo ng Diyos para umayos tayo. Tama po? Kailangan bunahan ka ng Diyos para sabihin, oy, disciple ka. Oy, nag-wrestle na disciple ka. Dapat, kailangan minsan kadagan ka ng Diyos para magising tayo sa katotohanan. Amen po? Now, pangalawa, sabi gano'n, then, when they saw Him, they worshiped Him, but some doubted. Pangalawang identity na ituturo ko sa inyo, you are not only just a disciple, which is a very, very great and profound title, and you are also a worshiper. Sabi sa katabi mo, worshiper. Worshiper ka pala. So ano ba yung worshiper? Diba? Nag-worship tayo dito. We are all worshiper of God. So yung worshiper of Jesus is someone who placed their faith and adoration in Jesus Christ. Kaya tayo nag-worship dito. Walang ibang bida dito. Walang ibang magaling dito. Walang ibang marunong dito. Kundi ang Diyos lamang. Si Kristo lamang. Walang ibang pinararagalan dito. Hindi pastor, hindi leader. Kundi si Kristo lamang. Amen po? So, it is an express of reverence, adoration, and devotion to God through Jesus Christ. Yung devotion mo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So why, being a worshiper, bear you fruit in winning soul and make disciples? Pastor, disciple kami and worshiper. Paano mo mag-prepare ng fruit yan? Kasi it empowers you to witness. Bago simula ng gawain yung worship, bago ka magsimulang mag-preach yung worship, bago ka mangaral sa ibang tao yung worship, bago ka mag-share ng gospel yung worship. So worship fills believer with the Holy Spirit. Amen? Yan isa na sa tapabod ka kasi punong-punong pa ng banal na Espiritu. Gigil na gigil ka. Gigil na gigil ka na kailangan makasharean kita. Ayaw mo sa gusto. Kailangan marinig mo to. Magalit ka na kung magalit. Kasi yung banal na Espiritu nasa iyo. So enabling them to share their faith with boldness and conviction. Yan minsan, di ba? Nag-share tayo, hindi yung, alam mo, wala kang magawa. Subukan mo si Kristo. Yan. Pero tayo hindi. Alam mo, kailangan mo si Jesu Kristo, kailangan mo ang Diyos. Ganun tayo mag-share. Di ba, hindi yung, alam mo, pag, minsan mag-trip-trip tayo, church tayo, trip-trip lang. Hindi ganoon. Worshipper will lead you to be fruitful in winning soul and make disciples. Why? Because it will empower you to witness. So a life transformed by worship becomes a living testimony, naturally drawing others to Christ. Kaya ang tanong ko, itong pinakamagandang tanong, kumusta buhay mo? Dahil ba sa buhay mo may taong naniwala kay Kristo Jesus? O dahil sa buhay mo merong pang taong na backslide? Diba? Dapat ang buhay mo, kailangan pa lang sa pintuan. Ramdam na ang banal na presensya. Hindi ka pa nagsasalita. Sinasabi na tatanggapin ko na ang ating Panginoong Kristo Jesus. Hindi ka pa nagsasabi, hindi ka pa nagsishare. Tumutulo na yung luha nila. Kasi alam nila yung buhay mo. Buhay mong patapon. Buhay mong walang silbi. Buhay mong punong-puno ng karumihan.
At ngayon, nasa Panginoon si Kristo ka na, ikaw ngayon ay lumalakad sa kabanalan, sa kabutihan. Dati puro kasamaan ang ginagawa mo, pero ngayon, puro kabutihan na ang ginagawa mo. Sa testimony mo pa lang yan, sa buhay mo pa lang ngayon, yung tao, hindi mo na kailangan magsalita, nakatransform na sila. Dahil yan sa pag-worship mo sa Panginoon. Tama po? So, ito yung una natin. Una pa lang? Yeah. Point 1 ng powerful truth for winning souls and make disciples. Kind of truth. Pero, it has been in my heart. Dinidil ako ng Panginoon. Hindi ako mag-preach ng malabnaw lang. Gusto ko tingnan isa-isa. Kaya yung know the source, know your action, know the grower next week naman yan. Kasi, ito lang ang pag-uusapan natin. Kilalanin lang yung sarili na ikaw ay disciple at ikaw ay worshiper. At dahil dyan, imposible hindi ka mag-grow ng fruits of winning soul and make disciple. So, bakit disciple? Or yung discipleship? Because discipleship provides foundation. Yung pagiging disciple natin, nagiging pundasyon na yan. And worship supplies the nourishment for spiritual growth and fruit bearing. Kinakailangan may sasakyan. Ang sasakyan na yun in discipleship. Pero kinakailangan ng gasolina, ang gasolina na yun ang worship. Tayo bilang mga disciple, we cannot do it without worship. Oo, aral na tayo. Pero hanggang di natin ginagawa na tayo mag-worship sa Diyos, yung ating pagiging disciple ay powerless. May nakita pa tayo? Now, just as a tree needs both strong wood, roots, and water to thrive, again, just as a tree needs both strong roots and water to thrive, so too Christian need discipleship and worship to produce the abundant fruit of the good of God that God desires. Amen? So a kind of fruit that is winning souls to Christ in discipleship then is you will produce this kind of fruit because you know who you are. Amen? You know who you are. A kind of fruit that is winning souls to Christ in discipleship then dahil kilala mo sarili mo, a disciple and a worshiper. Palpakan natin ang ating Panginoon.